From the last report, the INPAC would be flying like 12 hours a day to perform their missions here, both for the unmanned and manned aircraft. Wala man silang vessels na available dito, but their presence up in the air is very crucial in accomplishing our mission. Napakalaking bagay nun, mga utol, no? May nagsusurvey na. So, yung etong US Air Force, no? Etong US Navy, kung ano pa man. Pero yung aeroplano ng US ay 12 hours a day nagsusurveillance sa West Philippine Sea para makita yung mga activities na ginagawa nitong China. Okay? Okay, hindi naman, walang engagement. Ang importante na mo-monitor. At kung hindi natin kaya na araw-araw o baka yung availability ng mga assets natin ay hindi sapat. Kaya ako sinabing napakagandang balita kasi isipin nyo, araw-araw sila, etong US Air Force, no? Etong eroplano ng US araw-araw nagso-survey sa both manned and unmanned, no? May drone na nagsa-survey sa mga activities na monitor nila yung mga activities na ginagawa ng China. Kasi mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto mga utol, masasabi ko ay magandang balita. Bunga na rin o bunsod na rin ng nakarampang bubuli na naman ng China kung saan yung China fighter jets ay pinaulanan ng flares ang ating Philippine Air Force sa airspace ng ating Philippine Exclusive Economic Zone at binaliktad pa nga ng China ang pangyayari. At bakit ko nasabi magandang balita ito? Okay, titingnan na natin ang title, no? Salamat Uncle Sam. Eroplano ng Amerika ng hunting ng barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Okay rin, di ba mga utol? Pero mamaya titingnan natin yung article tungkol dito sa kung anumang aksyon ng ating gobyerno sa nakaraang pambubuli na naman ng China. Mula to kay Aerial TV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na alamin na natin ito. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Estados Unidos araw-araw nang binabantayan ang Pilipinas dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Sinabi ni General Aldrin Anani, Deputy Chief ng Western Mindanao Command para sa panlabas na depensa, ang militar ng US ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng flight surveillance sa pag-detect ng panghihimasok ng mga dayuhang sasakyang pandagat, kabilang ang mga barkong pandagat ng China. Sinabi niya na ang US Special Operations Task Force 511.2 ay nagsagawa ng unmanned at manned air surveillance mission upang tulungan ang militar ng Pilipinas sa pag-secure ng territorial water ng bansa. Halos lang. Maganda mga utol. Kasi nga hindi naman natin sabi nga ng Philippine Coast Guard mismo, ng spokesperson ng Philippine Coast Guard natin at saka Philippine Navy, at aminado naman tayo, kulang talaga tayo sa mga assets para mapatrolyahan yung ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, totoo yun mga utol, kaya nga hanggang ngayon nag-a-acquire tayo ng panibagong mga assets, particular yung mga barko. Kailangan natin ng mga bagong barko para maikutan natin na maayos at maproteksyonan natin yung ating mga teritoryo na siyang pilit inaagaw nitong China. Yun yung kulang sa atin. So, one good thing na handa yung mga kaalyado nating bansa na tulungan muna tayo pansamantala habang hindi pa natin kaya, edi kasama natin sila mag-surveillance kung hindi tayo available, sila. Mas maigi yun mga utol. Pero napakalaking bagay, kaya sabi ko magandang balita ito. Okay, pakinggan na muna natin to. Lahat ng naval asset natin ay nasa West Philippine Sea. Ayan, no? But nonetheless, the presence of these foreign forces here help us a lot. Especially yung sa kanilang helicopter. Yung kanilang helicopter na nandito at even fixed wing. From the last report, the INPAC would be flying like 12 hours a day to perform their missions here, both for the unmanned and manned aircraft. Wala man silang vessels na available dito, but their presence up in the air is very crucial in accomplishing our mission.
Napakalaking bagay nun, mga utol, no? May nagsusurvey na. So, yung etong US Air Force, no? Etong US Navy, kung ano pa man. Pero yung aeroplano ng US ay 12 hours a day nagsusurveillance sa West Philippine Sea para makita yung mga activities na ginagawa nitong China. Okay? Okay, hindi naman, walang engagement. Ang importante na mo-monitor. At kung hindi natin kaya na araw-araw o baka yung availability ng mga assets natin ay hindi sapat. Kaya ako sinabing napakagandang balita kasi isipin nyo, araw-araw sila, etong US Air Force, no? Etong eroplano ng US araw-araw nagso-survey sa both manned and unmanned, no? May drone na nagsasurvey sa mga activities na monitor nila yung mga activities na ginagawa ng China. Kasi posible kasi 'di ba yung nakaraan lamang naging nabalita na parang naggagawa na naman sila ng bagong artificial island diyan sa Sandy Cay, 'di ba? Parang may isa pang part ng West Philippine Sea na teritoryo natin na tinatambaan nila ng mga corals. So, kung monitor ng ganun via air, edi mabilis masasawata. So, malaking bagay yan, mga utol, no? Na na-monitor natin itong kalaban natin, itong China. Kalaban talaga turing ko sa kanila, mga utol. Hindi sa Chinese people, doon sa Chinese government at doon sa mga nandyan sa West Philippine Sea na nangaagaw ng ating teritoryo. So, ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Titingnan na muna natin yung mamaya yung article tungkol dito. Indeed, the SOTF 511.2 to be specific, ayan, no? Pinangungunahan ng mga US Marines and a liaison officer coming from Australia. They're helping us both on logistics and training. Nice yung one. SOTF 511.2 help us as well in various sea operations, maritime law enforcement and maritime security operations. Sa katunayan, nung mga nakaraang araw, meron po tayong mga sinundan ng mga Chinese vessels. Itong mga Chinese vessels na to are coming from south and with the intention of joining their other colleagues probably in the West Philippine Sea. So malaki po ang tulong ng Western Mindanao Command in monitoring this transit of naval ships. While we respect the rule-based order, lalong-lalo na po yung SLOCs na naayon sa UNCLOS, patunay po ito na kami po ay sumusuporta upang bantayan ang ating maritime domain. Tama, 'di ba? Mas tama, 'di ba? Napakalaking mula na mismo sa Armed Forces of the Philippines natin na napakalaking tulong ng United States forces dito sa pagbabantay natin o sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Napakalaking tulong, kaya saludo po. Okay? So mamaya-maya lang check natin ang article at yung hakbang ng Pilipinas tungkol dito para sa karagdagan na ring impormasyon. And we're also coordinating as well with the various forces, foreign forces here, just like the SOTF 511.2 headed by the US Marines. We have liaisons here coming from Australia as well. This enhances our interoperability with other forces. They also lead us, train us, educate us on various things. Nice one. Ibinahagi Utol, naman diba? ng... Nice one, 'di ba? Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. So pati Australia pala, nagbabahagi din ng mga kaalaman. Tumutulong talaga sa atin sila, okay? Not to mention Japan and South Korea. Armed Forces of the Philippines ang mga naging hakbang at magiging hakbang ng Pilipinas para ipaglaban ang West Philippine Sea. Kasama na rin dito ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado nating bansa, katulad na lamang ng Estados Unidos, Australia at Japan, at marami pang iba na handang tumulong sa atin na magpatrolya sa West Philippine Sea. Yung two Rores ago. Oo. So, continuous po natin, no, na hinaharap itong mga iba't ibang mga hamon, no, as we perform our duties in protecting our territorial integrity and sovereignty. So nonetheless, patuloy po rin natin, no, ang ating commitment towards asserting our rights at ang ating interest through
diplomatic channels. Okay, mga utol. Ayan ha. Pinipili pa rin natin yung diplomasyang pamamaraan. Sa habang pinoprotektahan natin ang ating mga teritoryo. Hindi pa rin tayo nakikipagbakbakan o hindi pa rin natin pinipili yun. Pero pinapalakas natin ang ating depensa. So wag na wag po nating iisipin na walang ginagawa ang ating gobyerno ukol dito sa issue sa West Philippine Sea. Ang kitang-kita nyo naman mga utol. Ayan, no? Oh, 'di ba? Committed to asserting our rights and interests through diplomatic channels and under the rules-based international order, focusing on the escalation and resolution of dispute. Okay? Hanggang masolusyonan itong dispute. So, para basahin o para dagdagan ng ating impormasyon tungkol dito, hindi nyo na mabasa, no? Mula to sa USNI News. Ayan, mga utol ang title kung hindi nyo mabasa. Philippines to intensify aerial surveillance following Chinese interception over Scarborough Shoal. Okay? So talagang palalakasin na paiigtingin ang aerial surveillance natin. At yun na nga yung ginagawa mismo at sinabi mismo nung Speaker ng Armed Forces of the Philippines. Okay, mga utol. So Manila announced it will intensify monitoring its airspace following an incident last week that saw Chinese fighter jets harass a Philippine aircraft over Scarborough Shoal. So palalakasin natin ang ating monitoring. Okay? So ito na yung mismong laman yan. Hindi na natin kailangang basahin ng buo, pero this incidents comes on the heels of a multilateral joint patrol among the Philippines, Australia, Canada, and the US. Kaya natataranta tong China eh. Tuloy-tuloy yung mga drill na ginagawa natin at mga joint patrol. Okay? In the South China Sea off Palawan, Northern Luzon, the Philippines looks to its partner to assist in modernizing its forces through training and defense assistance, as well as to provide political support through joint patrol entreaties. Okay? So, taranta talaga itong China, kaya gumagawa sila ng mga ibang pamamaraan, yung mga ganon. Desperate move para sa China. Okay? So, malinaw na malinaw mga utol na talagang etong US at Australia ay kasama rin natin sa mga pagpapatrolya, lalong-lalo na tong US mga utol. At syempre, tuloy-tuloy yung joint patrols. Yan ang maganda. Kaya itong China ay tarantang-taranta na. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Magandang balita yan. Under the rules-based international order, of course, led by none other by our Commander-in-Chief, by our President. No? So ang approach natin dito, ito yung approach, remains fair and pacific. No? We focus on de-escalation. No? Actually, hindi naman tayo talaga yung nag-escalate. So we prevent escalation and the resolution of disputes. No? So we aim to strengthen our regional cooperation, and of course, we uphold yung ating principles while engaging with our neighbors to resolve contested issues without compromising, of course, ang posisyon ng ating bansa. Ayun, napakaganda mga utol, di ba? Napakaganda ng approach. So pinipili pa rin natin yung landas ng diplomasya habang pinalalakas natin ang ating depensa through our allies. O hindi tayo alam naman natin, hindi naman talaga tayo nagsisimula ng kaguluhan ito, itong dispute na to, kundi ang China. So kaya itong China ay desperado kasi alam niya hindi niya maagaw nang hindi sila mapapalaban dahil ang dami nating kaalyado. So napakaganda nung pinaka ginawang aksyon ng ating gobyerno ukol sa huling insidente dyan sa Scarborough Shoal, kung saan pinutukan ng flare ang ating Philippine Air Force ng dalawang China fighter jets. So anong masasabi nyo dyan po? So baliktad pa rin na sinasabi ng China at huwag kayong maniniwala doon mga utol. Huwag kayong kakampi dyan ha. Dito tayo sa pinaglalaban natin dahil tayo ang nasa tama. Okay? Maraming salamat. Pa-comment ng inyong mga opinion. Kailangan ko yan. Pa-like na rin yung video. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real Sound Prime Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.